Napakagandang paalaala sa atin itong winika ni San Pablo sa mga taga-Korinto na huwag daw tayong mangarap na magpakayaman. At noon pa lang sa panahon niya, meron na pala na mga nangangaral ng tungkol sa relihiyon bilang hanap buhay. Ginagawang kalakal ang kanilang pangangaral. Sabi niya dito, wag daw gagawin iyon. Alala ko tuloy nung ako'y bago pa lang pare, nagbabasa ako ng libro nabasa ko yung isang libro ng mga iba-ibang relihiyon sa United States, sa US, at isa doon ang nagkumpisal, sabi niya, dito sa US, kung gusto mong yumaman, magtayo ka ng simbahan. Magtayo ka ng iglesia at ika'y yayaman. Imagine, galing sa kanila. At ganoon na nga ang nakikita natin. No? Ganoon ang nagiging pinakapakay nila ang kumita o ang pakitaan ang isang simbahan. At ganoon po, totoo nangyayari yun. At meron nga tayong isang Diyosan na nandiyan kayo, nakakulong ngayon sa Pasig, di ba? Yaman-yaman. Gumagamit ng mga kunong paraan para yumaman. Mali-mali, mga illegal na paraan. Napakayaman talaga. Pero plano eh. No? Kaya nga hinahabol ng US. Ay, sorry. Hindi ko na alam kung magbabanggit ng pangalan. Baka makilala nyo eh. Kilala naman. Yung ganun ba? So, saan pupunta? Sabi ni San Pablo, walang mangyayari dyan. No? Hindi nyo matadala yan sa kabilang buhay. Totoo naman. Kaya ganun din ang ating nangyayari ngayon sa lipunan. No? Sabi ni San Pablo, ang pagmamahal sa pera ang pinakaugat ng mga kasalanan. Sabi niya dito, pagkat nakikita niya yon na ang tao pag nagiging sakim, nagiging greed, hindi mabubusog. Ang taong mayaman na, hindi pa rin busog. Gusto pa rin marami. May bilyones na siya, gusto pa, may milyon na siya, gusto pa bilyones. Gusto pa trilyones. Kita nyo? Diba? Yes, mapatalo lang sa sugal. Diba ganun? So, pagdasal natin itong mga taong ito, na ewan ko kung hindi nila narinig ang sinabi ni San Pablo. Itong sinasabi ni San Pablo ay narinig lang niya at alam niya, yun ay galing kay Jesucristo. Nasabihin ni Jesus, kawawa naman kayo mga mayayaman, mapalad kayong mahihirap. Alam niyo po, nung dumating si Jesus, binaliktad niya ang pag-iisip ng mundo. Pero meron pa rin ganoon na pag-iisip. Pag-iisip pa rin ay kamunduhan. Pag sinabing kamunduhan, hindi lang po sex yan, kundi kayamanan, kapangyarihan, at yung ano pang mga ino-offer nitong mundo na ito, nakala natin magiging takila tayo, magiging great tayo dahil meron tayo noon. Samantalang kung mababa ka lang at nagpapakabait ka, nagpapakabanal ka, nagiging makatotoo ka, hindi dapat. Para hindi ganun eh, no? Ganun ang ginasabi ng mundo eh. Sige. Sige pa. Hindi ka talaga mabubusog. Pero si Jesus sabi niya, bigay. Ganun si Jesus eh, bigay. Kaya nga sabi, pag nagtaas na raw ang standard of living mo, itaas mo rin ang standard of giving mo. Tama naman, no? Pag mayaman ka, nagmarunong ka rin, nagbibigay ka. Yung ganoon. Sinishare mo. Hindi mo kinikip lang basta-basta. At para hindi mo madadala, hindi mo matatangay. Alam niyo po, binaliktad ni Jesus yung mga alam natin noon, ang alam ng mundo noon, at hanggang sa ngayon, hindi pa rin natututo ang tao. Sabi niya, pinalitan na niya yung Talion law, batas ni Talion. Ano ba yung batas ni Talion? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ibig sabihin, gantihan. Pag sinampal ka, suntukin mo. Sobra pa. No? Samantalang sabi niya, pag sinampal ka sa kabila, bigay mo na yung kabila. Pero yung mga nangyayari ngayon, yung mga hindi pa Kristiyano hanggang sa ngayon, Kristiyano na sa salita, Kristiyano sa, kunyari, sa salita lang, pero hindi naman na isasagawa ang pagiging Kristiyano. Sa paghihiganti pa rin.
Tandaan natin, sabi ni God, sa akin ang paghihiganti. Nasa inyo ang pagpapatawad. Kaya kung tayo ay may kaaway, pinapatawad natin ang kaaway. Love your enemy, sabi ni Jesus. Binaligtad nga niya lahat eh. No? Binaligtad niya lahat eh. At ito nangyari ngayon sa ating ebanghelyo. Gumawa na naman siya ng bago dito. Alam mo yun, natutuwa ako nang napanood ko yung Christ, The Passion of the Christ. Napanood nyo, no? Ilang ulit na natin napapanood yun, tuwing Holy Week. The Passion of the Christ. Nang minsan, si Jesus nagladala na ng krus, nagpapasa na ng krus, nadapa siya, nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang nanay, si Mama Mary, makalapit sa kanya. No? At nakalapit nga si Mama Mary sa kanya, tapos mag-flashback muna sa utak ni Mama Mary, nung si Jesus ay bata pa, nadapa, alalang-alala siya, nadapa yung anak niya, takbo siya at pinuntahan niya. Kinonsole niya si Jesus. Lalo pa ito ngayon. Nadapa si Jesus, nadaganan ng krus, ang bigat, at nilapitan ni Mama Mary. Siyempre, mas lalo siya nag-alala at nasaktan siya noon. Yan ay isa sa mga sorrows ni Mama Mary. 7 sorrows niya, di ba? Nag-celebrate tayo ng the Our Lady of Sorrows noong nakaraang araw. Ito isa sa mga 7 na yan, yung Station of the Cross. So nga biro mo, pasan-pasan ni Jesus yung krus, ang bigat. Tapos na magkatagpo na sila, the mother and son, no? Umarap si Jesus sa kanya at saka nag-smile. Very impressive sa akin yung smile ni Jesus. Pag smile niya, yung ngipin, puro dugo Ganun, no? Duguan yung ngipin niya, yung bunganga niya, duguan. Sa kakabugbog sa kanya. Tapos ano sabi ni Jesus sa kanyang nanay? See, mother, I'm making all things new. Tignan mo, Nay, binabago ko na lahat. Malalim yan, pero naintindihan ng nanay niya yon. Binabago ko na ang lahat. Pati itong sakripisyo niya, itong kanyang punishment na ito, pagbabago yun para sa atin. Kaya sabi niya, ginawa niya yon para ipakita, huwag tayo matakot sa mga sakripisyo. Magpasa ng krus. Di ba? Pinapapasan tayo ng krus ng ating Panginoon kung gusto natin siya samahan. No? Minsan naglalakad siyang gano'n, nakita niya may mga sumusunod sa kanya at sinabi niya sa kanila, kung gusto niyo sumunod sa akin, pasanin niyo yung krus niyo araw-araw at saka kayo sumunod. Hindi kayo pwede sumunod sa akin na wala kayong krus. Nag-celebrate din tayo ng exaltation of the cross. Yun ang in-emphasize ko noon. Bawat isa sa atin, mayroong krus na pasan. Meron tayong krus. Identify natin muna yon at pasanin natin may katuwaan na masaya. Ibig sabihin, kita nyo si Jesus, pasan-pasan yung krus, nag-i-smile pa. Kahit labas na dugo na yung kanyang ngipin. Nag-smile pa siya sa manay niya. Si Mother, I'm renewing everything. Kung ganun, binabago ko na lahat. Pati itong sakripisyong ito, may pagbabago ito, may meaning ito, ibig sabihin. Ito yung nakakapagligtas. Yung pagkapako ko sa krus, kahihiyan yan. Alam niyo ba, ang mga pinapako sa krus, naked. Sa totoo lang. Check pa, si Jesus meron sapin. Sinapinan na lang yan ni Michelangelo. Skandalo Di ba? Oo. Pero ang totoo yan, lahat na yung pinapako sa krus, wala nang damit. Ba't nadamitan pa? Mamatay na rin No? Yung ba ganun? Wala. Kaya kahihiyan yun, pagpapako sa krus. Ganun. Pero binago ni Kristo yun. Hindi na kahihiyan to. Ito ay kaligtasan. Ito ay tagumpay. Ang tanda ng krus, imbis na kahihiyan, ay naging tanda ng tagumpay. No? Tapos ito na mapunta na tayo sa ating ebanghelyo. Ito, bago na ito, na yung mga kababaihan nagiging apostol na ng ating Panginoon. No? Hindi na lang sila tinuring na apostol, pero sila apostol. Lalo na si Mary Magdalene, si Maria Magdalena, siya ang unang-unang apostol. Ano ibig sabihin ng apostol? Nagpapahayag. Ibig sabihin ng apostol, nagpapahayag. Kaya yung 12, ginawa niyang apostol. Sige, kayo magpapahayag ng aking mabuting balita. Sila ang pinadala. Pero una-una nagpadala talaga ng mabuting balita na si Jesus ay nakabangon na, si Jesus ay nabuhay na maguli, ay si Maria.
Magdalena. Di ba? Siya ang unang-unang nakakita kay Jesus ng pagkabuhay niya. At siya sabi niya, sige, punta ka sa mga kapatid ko. Mga kapatid ko, ibig sabihin mga apostol, at sabihin mo sila ng ganito, bla 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 bla. Ako'y buhay na. O yun, apostol na siya. Pero meron pa mas nauna sa kanyang apostol, mga kapatid. Sino? Nanay niya. Yan ang una, nagdala ng mabuting balita. Sa sinapupunan niya mismo, nagdala ng mabuting balita. Tumatalon nga si San Juan sa sinapupunan ni Elizabeth nung magkatagpo sila. Nasa loob pa sila pareho ng tiyan. Pero si Juan, ang saya-saya, tatalon-talon. Kapag na-feel niya, na-vibrate niya, na-vibes niya, si Jesus, na kanyang i-introduce later on. Ecce Agnus Dei, sabi ni later ni San Juan Bautista. Ecce Agnus Dei. There is the Lamb of God. Ibig sabihin nun, yung Latin na yon. There is the Lamb of God. Tinuturo niya si Jesus nung bago niya binyagan. No? So, yun, nagbago na. Binlagay na ni Jesus sa pantay na antas yung mga kababaihan. Sapagkat sa kultura ng mga Hudyo at ng mga Muslim, ang mga babae, second class lang. Sorry to say, second class lang. No? Hanggang ngayon yata, ganun yata sa mga Arabic nation, second class lang ang mga kababaihan. At meron ding mga countries na second class ang mga kababaihan. China, Japan, Korea. Pero sabi ko, hindi sa Pilipinas. Kapag sa Pilipinas, mga Kristiyano na. Yung mga ito, madami hindi pa Kristiyano, no? Kaya hindi pantay. Kahit mga Hudyo, hindi naman sila Kristiyano, kaya mababa ang tingin nila sa kababaihan. Bawal pumasok sa simbahan ng mga babae. Imagine mo, ang sinagoga, ang kanilang pinakasimbahan noon. Labas. Kung palalabasin natin mga babae, wala matitira. Ilan lang kaming kalalakihan dito, no? Pero no sila, puro lalaki lang ang nagsisimba. Puro lalaki lang. Puno. Puno ang sinagoga. At ganoon din sa templo. Pag punta ka naman sa templo sasamba, puro lalaki lang ang nasa loob, sa inner chamber. Ang mga kababaihan nando sa labas-labas. Meron silang chamber doon. Meron silang outer chamber. Doon lang sila. Hindi makakapasok. Ganun Pati bata. Bata at babae, parang second class lang sila. No? Ganun. Pero ngayon, itinaas na ni Jesus. Tinaas na, inequal na niya ang babae at lalaki. No? Kaya pantay-pantay na. Hindi naman ibig sabihin pare-pareho tayo ng function. Hindi po. Iba pa rin ang function ng babae, iba pa rin ang function ng lalaki. Siyempre, wala pa tayo nakikitang nanganganak na lalaki. No? Meron na ba? Ang bihira yan. Milagro. Father, milagro ng Holy Spirit siguro yung pag nangyaring ganun. Pero wala Kaya kanya-kanya rin tayong papel, role. Pero pantay tayo sa dignidad. Pantay tayo sa hustisya. Pantay tayo sa pagiging anak ng Diyos. No? Pantay-pantay tayo niyan. Kaya tayo ay nagmamahalan. At unang-una nga, itinaas ni Jesus ay walang iba kundi ang kanyang nanay. Ang kanyang nanay, ang pinaka-unang tinaas niya. Sapagkat si Mama Mary, ang kanyang ina, na binagkaroon siya ng utang na loob. Hindi lang utang na loob, no? Utang ng laman. Utang ng laman. Niya kay Mama Mary. Si Mama Mary nagbigay sa kanya ng laman. Hindi si Joseph. Alam niyo, na-discover ito ng mga scientist Yung mga scientists, sabi, tayo, ang mga lalaki, may chromosome ang tayong lahat. Ibang chromosome ng babae, ibang chromosome ng lalaki. No? Kaya magkaiba tayo. Ang babae, X. Ang lalaki, Y. No? At ito, tinignan nila ang chromosome ni Jesus. XY, nagko-combine po yan pag nag-asawa, yung dalawang cell. XY at saka XX. Pag babae ka, XX ka lang. Pag lalaki ka, XY. Yan, no? Kaya tinignan nila yung dugo ni Jesus, di ba? Yan ang opisyo ni Carlo Acutis Yung mag-research siya ng mga miracle ng body of Christ and the blood of Christ. Pag may body si Christ, kasama na yung blood dun No? Kaya pwede nakikita nyo yung hostia, body ni Kristo, may dugo. Tinesting nila yun.
Alam na yan, yung katawan, yung flesh ay galing sa heart. Cardiac cell, cardiac muscle daw yon. Pero yung blood, tinignan nila yung chromosome ng blood. Nakita nila, XX lang, XX. Ibig sabihin, walang galing sa lalaki. Galing sa babae lang yung kanyang chromosome. Sapagkat sino ang esposa ng mahal na birhen? Holy Spirit. The Holy Spirit, no? Si God. Kaya yun ang napansin nila na nadiskubrihan. Kaya mga kapatid, yan ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya ibig sabihin, dapat ay nasa atin na yung kanyang mga tinuturo, na binaligtad na niya lahat ng bagay, mapapalad daw tayo na sumasamba sa kanya, mapapalad tayo kung tayo dukha sa Espiritu, ganun ba? Tulad ng sinabi natin sa sagutan sa Salmo, no? Kung Diyos ang ating tinuturing na hari, susundin natin siya. At ang ating bagong Eva ay walang iba, kundi ang ating mahal na Birheng Maria. Si Jesus ang bagong Adan. Siya na yung bagong Adan. Yung bagong Eva, nung kinreate ni God, at saka si Adan, immaculately clean. Walang kasalanan. Siyempre, galing sila sa Diyos. Walang kasalanan, no? At ganoon ang gustong gawin uli. Ganoon ang gusto ni Jesus na gawin. Ibalik tayo doon sa estado na walang kasalanan. Kaya tayo ay naging ina natin ang walang kasalanan sa mahal na Birheng Maria. Immaculate, di ba? Tawag natin sa kanya, inang walang sala, Mariang walang sala, walang salang orihinal. Ganoon ang gusto niyang ibalik. At naibalik na sa atin, tagumpay. Kailan? Noong tayo ay binyagan. Nung binyagan tayo, napakalinis na natin. Immaculately clean na tayo. Tandaan natin mga kapatid, dumaan na tayo doon. Kaya lang, nangyari. Anyari. Dumumi tayo sa kasalanan nating personal. Tapos na, wala na tayong kasaranang orihinal. Nahugasan na. Ugas na, malinis na. Tapos, ngayon naman, minamantsahan natin sa paggawa ng kasalanan. No? So, dapat iwasan. Iwasan natin yung maibalik sa atin yung kasalanan. Iwasan natin. Kaya may kumpisalan eh. Kaya may mga paraan. Pagsisisi, pagtitika, pagbabayad puri. No? Kung magsisisi ka talaga, pakita mo. Kung meron kang mga kasalanan, ang kasalanan tinuturing ng ating Panginoon bilang utang. Utang. Kung may utang ka, bayaran mo. Yung ganun eh. So, kung may nagnakaw ka, ninakaw ka, ibalik mo. Ganun lang yun. Hindi makukumpleto ang pagsisisi mo at ang pagpatawaran kung hindi ka gumagawa ng pababalik puri. Kung meron ka nasaktan, puntahan mo, mag-sorry ka. No? May nasiraan ka, may siniraan ka, puntahan mo, i-build up mo siya uli. Kung ba ganun ba? Babalikan mo. Babalik-balik mo. No? Magnakaw ka ng kusing, ibalik mo rin. Pag nangungumpisal ako sa mga bata, nagdukot po ako sa bulsa ni tatay. Ang hirap sabihin, ibalik mo yan. Kusing-kusing nga lang. Pero dapat nga rin siguro, dapat ibalik din. No? Bilang yung sincerity, honesty at sincerity ng iyong pagsisisi. Kaya mga kapatid, yan ang napakagandang balita sa atin. Binabago ni Lord. Binago na niya ang maraming bagay. Kasama ang kanyang nanay, na bagong Eva. At si Kristo, ating kapatid, at ating tatay at the same time. Kaya hindi ako nag-o-object pag tawagin si Kristo na Papa o Tatay. No? Kasi minsan nadudulas din siya eh. Minsan nasasabi niya sa kanyang mga apostol, mga anak, punahin ninyo, magbasa kayo ng Bible. Natawag niya kung minsan yung mga disipulo, kahit yung mga matatanda, natawag niya, mga anak. Anak. O nga pala, sabi ko, nasa kanya rin si Ama. Yung baga, no? Nasa kanya rin si Ama. So, yan, tayo mga anak ng ating Panginoon, kapatid ni Jesus, ay gayahin natin sila. Balik tayo. Balik tayo sa dati natin nung tayo binyagan at pakalinis tayo. Pilitin natin. Kaya yan. Sabi nga, hanggat tayo ay nabubuhay, ay mayroong
pag-asa. So magsitayo na lahat at tayo mananalangin.